Hindi ko na may babalik ang tiwala at pagmamahal ng papa mo. Yan na siguro ang karma mo, ma! Anak, mali man ang mama mo, nanay mo pa rin siya. Totoo naman ang lahat ng mga sinabi ng anak mo, JR. Ito na nga siguro ang karma ko. Huwag mong sabihin yan, Layla. Alam kong matagal mo nang pinag-isyan ang nagawa mo. Kaya nga, kahit masakit ang nagawa mo sa akin noon, nagawa kitang patawarin. Kaya nga ako nagpapasalamat sa iyo, JR. Dahil ayaw mo maging masama ako sa paningin ng anak natin. Pero hindi ko kayang marinig ang mga sinasabi niya sa'yo. Anak, patawarin mo kami ng mama mo sa mga nagawa namin sa'yo. Pasensya na po kayo, pero hindi ko po kayang tanggapin yung katotohanan. Anak, kakain ka na ba? Gusto mo paghain na kita? Hindi na po, ayaw kong kumain. Kahapon ka pa hindi kumakain, anak. Baka magkasakit ka niyan. Di ba nga po sinabi niyo malaki na ako? Kaya ko na yung sarili ko, ma. Alam kong galit ka sa akin, anak. Pero wag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Nag-aalala kami ng papa mo sa kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Sige na po, aalis na ako. Baka hinihintay na ako ni Abby. Sandali lang, anak. Saan ba kayo pupunta ni Abby? Makiki-birthday po kami. Huwag niyo na po ako hintayin. Gagabihin po ako ng uwi. Anak, basta mag-iingat ka, ha? Huwag kang magpapaabot ng hating gabi, ha? Hanggang kailan ka magiging mainam sa amin ng papa mo? Nag-aalala na kami sa'yo. Alas 9 na naman ng umaga. Hindi pa siya umuwi mula kagabi. Anak! Diyos ko, kang bata ka! Bakit ka nagpakalasing? Hanggang kailan ka magiging ganito, anak? Mas nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Sana mapatawad mo na ako, anak. Sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung paano ako makauwi kaninang umaga sa sobrang kalasingan. O ito, anak. Inumin mo itong gamot para matanggal ang sakit ng ulo mo. Salamat po, ma. Pasensya na po kayo sa ginawa ko po kagabi. Naiintindihan kita, anak. Dahil alam ko, may pinagdadaanan ka ngayon. Alam ko, balang araw, mapapatawad mo din kami ng papa mo. Lalo na ako. Basta, hayaan mo lang akong asikasuhin ka. Maghihintay ako hanggang sa dumating yung araw na mapatawad mo na ako. Sige na, inumin mo na yung gamot. Magluluto ako ng paborito mong ulam para makakain ka na. Doon muna po ako sa kwarto ko. Sige, matulog ka muna at baka pagising mo wala na yung sakit ng ulo mo. Sana nga po. Dadalhan na lang kita ng pagkain sa kwarto mo mamaya para hindi ka na lumabas. Sige po, salamat. Mercedes, anak. Bakit hindi ka naman kumain? Magkakasakit ka niyan. Kahit gusto ko po, hindi ko po kayang bumangon. Diyos ko, anak! Ang init mo! Bakit naman hindi mo sinabi na masama na pala ang pakiramdam mo? Sandali lang at kukuha ko ng tubig at bimpo.
Kamusta ng pakiramdam mo, anak? Masakit pa yung katawan ko. Sandali at ipagtitimpla kita ng gatas. At ikukuha na rin kita ng gamot para makainom ka na. Sige po. Ano kaya kung tawakan ko ngayon si JR? Para sabihin na may sakit ngayon ang anak niya. Oh, ba't tumatawag si Layla? Hello, JR. Hello, Layla? Napatawag ka? Gusto ko lang naman sanang malaman mo na may sakit ngayon si Mercedes. Ganun ba? Sige, uwi ako ngayon dyan. Layla? 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 Layla, mataas pa rin ang lagnat niya. Kaya nga tinawagan kita. Para pag hindi nagbago ang lagay niya, dalhin na natin siya sa ospital. Oo, para mabigyan siya ng tamang gamot. Ano ba nangyari at bakit nagkasakit siya? Mula nang nalaman niya yung sikreto natin, nawala na siya ng ganang kumain. Tapos, naglasing siya kagabi. Lasing na lasing siyang umuwi. Buti na lang, nakauwi pa siyang maayos. Kawawa naman ang anak natin. Sobrang saktan natin siya sa nangyari. Kung pwede ko lang sanang kunin lahat ng sakit at sama ng loob niya, gagawin ko ngayon. Ako din, kung pwede lang sana. Alam mo, JR, dobleng sakit ang nararamdaman ko kung nakikita ko nasasaktan ng anak ko. Galon din ako, Layla. Ngayon ko napatunayan na sa lahat ng ginawa nila mama at papa, lahat yon para sa ikakabuti ko. Maswerte ako at nagkaroon ako ng magulang na katulad nila. Kahit hiwalay na sila, napalaki nila ako ng maayos. Pipilitin kong bumalik ang dating ako para maging masaya kami ulit. At makabawi sa mga nagawa kong di maganda kay mama at papa. JR, ano kaya kung matulog ka muna? Para makapagpahinga ka. Ako na lang muna magbabantay kay Mercedes. Hindi pa naman ako gaano inaantok. Babantayin ko muna si Mercedes. O sige, lalabas na muna ako para makapagtimpla ako ng kape natin. Ay, salamat. Bumaba na ang lagnat ng anak ko. JR! JR! JR, gumising ka! Halika, hanapin natin yung anak mo. Nag-aalala ka na naman. Baka nagbanyo lang yun. Basta, halika, tignan natin siya sa labas. Gising na po pala kayo, mapa. Alin na po kayo, kain na po tayo. Anak, magaling ka na ba? Baka mabinat ka niya sa ginagawa mo, ha? Okay na po ako, kaya wag po kayo mag-alala, ma. Oo nga anak, mas mahirap pag nabinat ka. Pa, wag po kayo mag-alala ni mama.
Okay na po ako. Anak, sigurado ka ha? Opo, dalawa ba naman ang doktor ko? Tapos nagpuyat pa para bantayan ako. Sino ba naman ang hindi gagaling kaagad? Magaling ka na nga. Kasi nakukuha mo na ang biruin ng mama mo. May gusto din po sana akong sabihin sa inyo. Naisip ko po kasi kagabi kung gaano po ako kaswerte sa inyo. Napakabuti niyo po kasi. Lagi niyo pong iniisip ang kapakanan ko. Ayoko pong masira tayo nang dahil lang po sa akin. Masaya po ako na nagkaroon po ako ng magulang na katulad nyo. Kaya ma, pa, tinatanggap ko na po yung mga nangyari. Pinapatawad ko na po kayo. Salamat naman kung ganun, anak. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Tara, kain na po tayo, ma, pa. Mukhang masarap tong niluto mo, anak. Mapapadami kain ko nito. Parang ako din ah. Mapaparami rin ang kain ko nito. Tara, kain na tayo. Sige.